May buntag sinsan! Salamat Lord, nining baong adlaw, bagong kinabuhi, bagong kusog. Imong gihatag kanamo karong adlaw, naibigtabang kanimo imo kaming ubanan sa tanan namong paningkamot o sa tanan namong mga himuon unta magbalampuson kaming tanan. Daghang salamat. Adlaw na sab karon mga brigadang Lunes, Disyembre 13 tuig 2021. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Mayong buntag, gugusa ka morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis sa Presilias, kami ang inyong masaligan paghatod sa pinakadagkong mga balita o mga informasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 hangtod alas 6 kita sa buntag sa paghatod kaninyo sa mga balitang humahataw. Doon ay mga okasyon nga gihimo sama sa imong kapika sa kinabuhi. Oh. Si Ma'am Remilin kanang Gilaran nga nagsaulog sa iyang adlaw natawhan, belated happy birthday, Ma'am. Happy birthday! Samtang ani-ana mga kabrigada ang hataw balita karong buntaga. Inahan og helper niini nga biktima sa bag-ong insidente sa pagpamusil sa Jinsan. Samtang phase 2 nga nationwide vaccination drive karong Disyembre 15 ngadtos 17 na. Firecracker ban hugot nga ipatuman karon sa PNP hangtod sa holiday season. Ug mga bayani giilisdan sa mga bag-ong mga disenyo nga ginagawas sa Bangko Sentral ng Pilipinas 1,000 bill. Imbukada sa atong mga balita mga kabrigada na dungagana sa sad ang insidente sa pagpamusil sa Jinsan. Did on the spot ang usa ka inahan samtang samdan ang kauban nini nga helper sa nahitabong pagpamusil sa Barangay Kalumpang Biyernes sa gabi. Giila ang inahan og negosyante nga si Mary Ann Canda, 53 anyos, residente sa Blackto Teachers Village, Carmenville, Barangay Kalumpang. O ang helper sa biktima nga si Rico Clementes, 22 anyos, sa Purok Bayanihan, Barangay Patima, Jinsan. Sa investigasyon sa kapulisan, misulod sa compound sa biktima ang di nailhan nga gunman o walay kaluoy nga gipusil ang inahan. Apan, samdan ang tauhan ini nga si Clementes human kuno nga gisulayan ining ilugon ang pusil sa suspek. Nakaikyas dayon ang suspek og pagkakaron ginahunting pa sa mga kapulisan. Narecover sa lugar sa insidente ang tulo ka fired cartridge sa ginatuhuang 45 caliber pistol. Matod ni Jen Acob, usa ka tindira sa karinderya nga nahimutang atubangan sa balay sa biktima, nakuratan sila pagkadungog sa upat ka mga sunod-sunod nga mga buto. Dugang panini nga buutan nga tao ang biktima. Nagpahigayon usab og backtracking investigation ang kapulisan sa posibleng rason sa pagpusil patay sa biktima. Ako, mama. Ano po? Brave. Brave siya. Palulayon. Mutabang yun na siya, ma'am. Nanalagan ko nga nung pusil pa na siya. Naatoy na ano na tong mga utang. Akong isa dyan, itong mga utang. Katong nakaway po niya na kalalis lang niya ba nga driver na mo ato kay katong magbayad unta. Napabayad to karang mekaniko good siya tapos nagsingil og 3.5 ba niya. Wala man nagsangayon akong mama niya. Dili man jud siya mo sugot ning ato, mao to gibalibad niya, mao to murag naglalis man daw to siya ato. Yan pong tinitingnan natin ngayon at alam naman natin na during the incident ay kasama nung victim yung live-in partner niya at mayroong isang buhay yung may tama, yung kanyang helper. So yun yung ating ginagawa ngayon, yung backtracking investigation natin para po makakuha tayo ng lead at makakuha kung sino yung mga suspects na gumawa nitong pamamaril kagabi. May tatlo ka lalaki nga hinablos man atong na biktima. Nagdalagan sila tatlo, agi sa diri nga gate. Paspas gud ilang dalagan dito padulong. Nag-usab pa ang tatlo ka, lupok. Di,
naghahapa-hapa na mi kay ingon ko basi og may mga bala ba naabay trouble diha sa sulod og magpatakag tira. Nya di man gud ni diri kay kani nga dalan main manggod ni daghan jud tao. So daghan pong mga motor nga maka-standby dili gud namo kuan bitaw kun makita jud kun unsa jud kay daghan mga motor kay dira sa Pikas. Pastilan daghan jud mamastilan ng oras sa alas 6. Og tungod sa padayon nga pagsaka sa insidente sa pagpamusil sa dakbayan, nagpahigayon og uplan galugad ang sa kadalanan ang Jinsan City Police Office. Gipahimo karon o gipakatap sa ang mga motorista pinaagi sa inspeksyon sa mga sulod o mga sulod sa yubak sa mga motor. Sigon sa labaw sa General Santos City Police Office kasagaran, nahitabo ang managlahing krimen kung asa walay makatubag o sa walay makabutang nga mga checkpoint. Matod usab nila nga ang one strike policy sa regional ni Regional Director Police Brigadier General Alexander Tagom usa ka eye opener sa tanang mga hipi nga sa matag istasyon samtang posible ang reaksyon sa pipila ka mga residente positibo kini og uyon sa uplan galugad. Galaom sila sa nga regular kini pagabuhaton sa kapulisan aron malikayan ang nagkalain-laing krimen. Because sad to note that last night there was a shooting incident 6:20 ng gabi. So tuloy-tuloy pa yung ating Oplan Ironclad. Actually, after the incident, we conducted Ironclad at ginalugad po natin itong area ng Station 5, itong Kalumpang. At nagkandak po tayo ng Kapkap Bakal, Sita at iba't iba pang operasyon. And we deployed our intel operatives to conduct manhunt operation and of course hot pursuit operation to our possible suspects, no, para ma-identify natin at mahuli natin yung perpetrators. Okay may lang gibuhat karon kay wala na surprise sa mga tao kung dapat perminti ni taga purok-purok dapat may mga police pra unsa may tabo sa mga purok-purok makaresponden sa dayon. Kasi ato ni tabo diha wala nakaresponde dayon so wala jud dapat ng nagpusil. Dapat perminti na ni ngani para mabantayan jud ang mga publiko jud ba kung sa may tabo sa paligid. Palan mo na gwapo kay para makuha ng mga dili maayo nga buhat sa tao. O wala na problema sa kuha. Kasi pasensya lang, dili man na disturbo kay para mas kayuhan atong tanan. Wala man na ingon nga napay uban nga tuyo sa mga pulis kay makayo man ang atong tanan. Proteksyon po nato na sa tuwa. Para sa mo, okay jud siya kay para sa mo nga ingon ani na negosyo at least malayo mi sa kuan ba kanang daotan ana. Sigurado ni sa tanan nato mga sugig di papinaw may buntag kinayo tanan mga kabrigada o gana kainom na ba mong init nga kape karon butang wa pa magmaksan coffee na kamo. Kaya kining nahitabo ba karon ba nga Pagpangapkap to kanang gikapkapan kabrigadang bal. Oo. Pero mura magwa epekto. Pagpangapkap o nya kanang dunay pangtan-aw ang UBAX tungod sa paspas nga krimen nga nahitabo karong panahon na sa Gunsod manggod. Tuniagi si ma do na poy gipusil usa ka agalo no kauban ang isugon puntong iyang katabang kay ni sayo nang kag-upat na kabuto makaigsunan pero mi aksyon paglayog. So kuan pod medyo korsonada pod ang katabang. Ayo. Ang kuan ni ron bagahin ni karon sa kapulisan kay Luyo nga si General Tagom ugot ang iyang kampanya pero naagyapon yung mga patay nga nahitabo diri sa Jinsan. Kadto kag naa pa toy bisag kutsilyo o naa pa toy pusil tong iyang katabang, sigurado. Wa. Kuha gitong suspect, no? Samaran gito. May pa siguro kuha na lang para fair ang tanan ba armasan na lang pud ang mga tao. No? Kaya nginaani karon bisag kun sa paggalugad-galugad sa atong mga kapulisan, checkpoints, sila ra man puy bantayan. Ira na ng viranda gini mo no. Mas may kay murag arkansi kayo mga kuan baluoy kay daghan na kay nangamatay o diya murag kultura na lang ni sa Jinsan ang pinatyanay dinhi. Kaya gato ga gobyerno murag wala ra pud sila pakialam.
No, mura ba kung tanaw nimo, analyze nimo maayo Brigada Adonis, mura ba moingon ang gobyerno sa Jinsan ba? Sige, inyohan na ng problema, bahala na mo mga matay mo diya. Pero in fairness po sa ato kapulisan nga doon nagyoy kanang sincero nga kanang pagsulba di ini nga maong krimen. Siguro tanawon nila ang mga anggulo kuno sa ilang buhaton, tanawon ang ilang kadtong ilang mga ahente no dito sa dito sa ubos. Kinahanglan mo tap sila maayo ngadto sa katawhan kay ron dali nga ma-identify kung doon na may mga kriminal, mga kaigsunan. Of course, tinabagan o abag po niini ang atong kabaranggayan, kabrigadang Val. Doon nagyoy communication kanunay. Siguro, kung inganing sitwasyon, murag mahina ang intelligence networking sa ato mga kapulisan, no? O kuani siya, kining dapat integrated ni siya nga trabaho sa atong local government, sa atong barangay government, o sa atong kapulisan o sa military. Kaya kung link-on pa niya ilang intelligence, mahadlok man ni sila. Kay ano man ni sila, malocate man ni sila o masubay ni sila kung asa ni sila gapuyo, kinsa ni mga tawhana. O kay sa kasagaran karon tan-aw nako murag negosyo naman guning patay dres Jinsan. Kay kining mga hard ba. Bayad lang daw ka kuno og 3,500 o bayad lang kag 5,000, wala na. Humana ang imong kuan, humana ang assignment nimo. So mo ni mga kabrigada brato ang kinabuhi o asa ta mo asa ani. Mo nga kita nagasanding na lang kita sa Ginoo ay ma-frustrate ta diri sa atong panggobyerno o ingon ban sa atong mga kapulisan, sa atong mga kasundaluhan usa kini kadakong hagit kaninyo. Kaunta kini mga kriminal mo respeto man lang. Mo respeto man lang diha kaninyo. So mga kabrigada, manghinaot kita. Kaunta mo ipataas pa ang level sa pagpatuman sa atong kahapsay o kalinaw sa atong dakbayan. Kaunta ako gikapoy na ko paminaw Brigada Adonis kini nga halos kada adlaw na ay matumba bitaw dunay patsyon ya dito pagisulod sa balay. Okay, katong pag-abot lang namo diri ako giihapan to namong mga patay dili karon na Disyembre mga July. Nagunto sa 40 kapin ang patay. O wa ko masay pero nindot na kun naagi tay dita gikan sa January hangtod karon pilay patay na hitabo. Tandi na to sunod tuig. Kay diha na to makita kun unsa ka sincero ang atong kapulisan sa paggukod niining mga kriminal mga kaigsonan. Ato dala kang balihon Brigada Adonis. Kini atong mga naa sa gobyerno bitaw nga di gwardyado. Kanang nay mga bodyguard ba. Tablaho na lang ka nato ni sila wala pug kay bodyguard. Parehapon sa mga kuan ba? Sa mga lumulupyo, wala po yung bodyguard. Mga negosyante nga mga dili kaya big time nga negosyante, wala yung bodyguard. Para pa po'y pamatyon. Pero katong mga big time kaya nga mga negosyante, big time nga mga politiko, gwardyado man. Naapa sila private nga gwardya, naapa sundalo o pulis nga nagagwardya nila. So unfair, mga kabrigada. So sayo pag ipabukal na ninyong dugo nako. Karon sakitan magutani kay daghan na kayong nangamatay. O diya ngano nga sige malabasig kinsa kay gabuhi aning mga tawhana ni. Anong dili magindi sila mahuman o di magindi sila matipok diri sa atong dakbayan sa Jinsan. Mao na mga pangutana karon kinsa na pud kahay sunod. Mga kabrigada, pagbantay batok illegal recruiters ni anapod. Mao kini ang pahimangno sa mga National Bureau of Investigation o NBI Sardo. Humanda pipila ka mga tao ang formal nga nagduso og reklamo sa ilang ahensya batok sa mga individual nga illegal nga mga recruiter na hibaluan nga dunay mga dili rehistrado nga naga-operate ang mga personalidad nga dunay recruitment agency o training schools. Ay, kasayo na nga problema nga di ni masulbad. Matod sa Special Investigator sa National Bureau of Investigation Sarangani District Office nga si Jeffrey Mosqueda nga ilanang gihikutar ang mga reklamo nila Hazel Aguliana o mga kauban ini. Pahimangno naman sa Philippine Overseas Employment o POEA nga sa tanang gapangita og trabaho sa gawa sa nasod nga angay nga suktaon nila ang mga ahensya o mga ahente kalabot sa mga kompanya niini kung kiniba. Gayod tinuod nga mga rehistrado nga sa Technical Education Skills and Development Authority o TISDA. Dugag pa ni Mosqueda, daghang mga tao ang ginagamit ang kasamtangang health crisis aron makahagbat o makadala og mga tao para sa ilang mga kaugalingong interes. Samtang ginapanawagan nila ang mga biktima
nga makig-alayon kanila og sa mga kapulisan. Samtang latasta sa Maguindanao, Lanao del Sur na diskubre ang 2 milyones pesos nga kantidad sa marijuana nga gipahigayon nga joint operation sa PDEA, PNP ug AFP niadtong Biyernes. Ana sa 10,000 nga marijuana nga mga tanom ang ilang naabtan sa maong plantasyon ug sa report gikan sa PDEA Barm 3 ka hektarya ka dako sa marijuana plantation o giila ang tag-iya sa marijuana plantation nga si Commander Lumala alias Marican o si alias Maricano Abinal nga karon na giandam na ang kaso batok ka kanila. Ni ay good news mga kabrigada, walay natala nga injury o casualty tungod sa pagpabuto sa firecrackers karon galing this season. Apil na ang indiscriminate firing ang target karon sa Department of Health or DOH-12. Matod kay Muhammad Kien Kali, Regional Violence and Injury Prevention Program Manager sa DOH-12, milabayng tuig ana-ana sa 29 ang natala nga firecracker-related injuries. Lakip sa mga pabuto nga gigamit sa mga nasamdan ang buga, 5-star, kwitis, pikulot, triangle, plapla, kamara, dragon, firecrackers, lusis ug uban pa. Sa dugang detalye mga kabrigada, atong magkauban sa detalye pinagi sa telepono live si Sir Muhammad Sin Kali, Regional Violence and Injury Prevention Program Manager sa Department of Health Region 12. Sir, good morning. Welcome sa atong hataw balita nining sayo sa buntag. Yes, sir. Hello? Okay, so wala pa makasulod mga kabrigada ang ato guest karong buntaga. Ato lang paabuton mga kabrigada kay importante ni no. Kay padulong na ta karon pila na lang ka adlaw Brigada Adonis. Kung wa ko masayop 13, 25. Di na lang moabot ba kay igsuonan o ang mga 12 lang sa kadlaw kung wa ko masayop, no? 12 kadlaw. 12 kadlaw na lang. Unya karon nindot ding balita tungod kay wala gyoy mga na-injured, no? Tungod sa paggamit sa firecrackers. O karon mas nindot siguro kung atong yung matinawan pinaagi sa atong interview karon na kabrigadang Val. Okay, so atong balikan mga kabrigada. Ang atong guest karong butaga si Sir Muhammad Zien Kali, atong Regional Violence and Injury Prevention Program Manager sa Department of Health. Sir, welcome sa Morning Hataw sa atong pagpanag-uban karon. Hello, good morning kabrigadang Bal and kabrigadang Adonis. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig ng Brigada dyan, sir. Kumusta sir ang atong sa among nahibalaan nga wala patay na dawat karon nga information nga mga injuries samtang nagasugod na ta karon sa dool na lang nga pagsaulog sa Pasko, no? Unsa kani tungod ni sa pandemic o ang mga tao di na kayo ganahan mo apil-apil aning pagpabuto? As of now, wala po tayong naitalang firecracker and fireworks related injury, no, na monitor. Simula last year po, bumaba po nakapagtala po tayo ng 19 cases of firecracker and fireworks related injuries. So bumaba po ito ng 39% kumpara ng 2019. So, sir, kumusta unsa may atong mga 12 na lang kadlaw ato nang masaulog ang Pasko? Tapos magsaulog punta sa New Year o napagani Chinese New Year. Unsa may mga pahinomdom nato atong mga pahinomdom ngadto sa atong mga katawhan aron malikayan gyud kining mga insidenteng ingon ini. Tandaan po natin, no, inaanyayahan po natin ang mga mamayan na ipagdiwang ang Pasko at sa pagsalubong ng maging ligtas laban sa paputok. Tandaan po natin na ang paggamit ng paputok ay mapanganib. Pwede tayong maaksidente sa paggamit nito at maging sanhi ng pagkasugat o paso sa atin. Lahat ng paputok ay bawal sa mga bata. Nasa batas po natin yan. Umiwas sa mga taong nagpapaputok. Huwag din damputin ang mga paputok na hindi pumutok.
Kung tayo man ay naputukan, hugasan natin gamit ang maligamgam at sabon ang sugat. At pagkatapos, panatilihin natin itong dry. Then pumunta tayo sa pinakamalapit na ospital para mabigyan ng gamot laban sa tetano. Pwede po natin gamitin at gawin ang pagpalo ng lata o kaldero, pagbusina ng sasakyan o motor para makagawa ng ingay at ma-express natin ang ating kasiyahan during the celebration ng Pasko at pagsalubong ng bagong taon po. Aha. So, posible kato ginaingon sir nga mga turutot, mga pito, so kana din na po na siya ipagamit? Ang mga turotot pati pito, no, hindi po natin in-encourage yung ating mga kabataan na gamitin ito kasi during the celebration, gusto natin maging ligtas pa rin tayo laban sa COVID. No? Tandaan natin na kailangan pa rin natin na magsuot ng mask at all times. So pag gumamit tayo ng turotot or pito, may mga times na kailangan talaga nating tanggalin natin yung mask para ma-blow natin yung turotot at pito. Sir, kumusta ang atong buhatan, sir? Unsa kaandam? Kahibaw man ta nga naigo taga maayo sa pandemya. Tapos og dunay maigo niini, dunay mga injured, kalabot na nining mga pabuto. Asa ba anda ba ang atong mga tambalanan sa pag-akomodar niining mga biktima kung do naman? Opo, ready naman po ang ating mga healthcare facilities, no? Simula po ng last year pa, and kada sasapit po ang December, naka-code white alert po ang ating mga hospital para mag-accommodate po ng mga injuries na naitamo sa firework related. Sir Kali, ang isa sa problema nato nga naobserbahan diri, no, I do not know kung unsay stand sa Department of Health kay kasagaran mangod ang local government nato mamapun sila naghatag og permit ning mga nagabaligya og mga firecrackers ug uban pa, no. So wala ba'y coordination ang atong Department of Health ani nga kung pwede dili na lang nato ni himuon para wala tay problema? In-encourage po natin, no, yung ating mamamayan na huwag nang gumamit ng paputok. Yun po yung pinaka-role natin sa Department of Health. May parating natin yung message na huwag nang gumamit ng paputok para hindi na madisgrasya or maaksidente. With regards po doon sa pagpabenta ng paputok, nasa discretion po yun ng mga local government units natin, no? Kung magkakaroon sila ng total ban sa paggamit ng paputok. Aha. Okay. Sir, ang atong siguro pinaka-general reminder nato sa atong general public, no? Labi na 12 days more to go, Pasko na. So siguro importante mas bugat ang inyong paalaala sa atong mga katawhan karon kay kamo man ang naa sa Department of Health. Go ahead, sir. Ngayong darating na Pasko, no? Lagi nating isipin na mas masaya ang pag-celebrate ng Christmas and pag-celebrate na pagsalubong natin sa bagong taon na masigla at ligtas po sa disgrasya, lalong-lalo na sa epekto ng paputok. So, kung tayo magpapaputok, kung tayo man ay pupunta sa ospital, pwede tayong matag, no? Or matriage. Then, nandyan pa rin yung pinakaayaw natin swab test, no? So, iwasan na lang natin na magpaputok tayo para ligtas tayo sa disgrasya. Hindi tayo magpunta sa hospital. And hindi po maperwisyo or yung mga ating healthcare workers, no? Para magkaroon tayo ng masiglang pag-celebrate ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Okay, daghang salamat Sir Muhammad sa imong mensahe karong butaga sa imong time nga gihatag sa mo adre. Sir Muhammad Zin Kali, Regional Violence and Injury Prevention Program Manager sa Department of Health Region 12. Mga kabrigada sa umaabot man nga holiday season sa bisan nga wala pa ginadili ang paggamit sa mga pabuto o mga pariha nga kagamitan matod pa sa Chief of Philippine National Police, mao kini ang gibutyag ni Police General Leonardo Carlo
sa usa ka mensahe ngadto sa media kaniadtong Martes sa buntag nga kini kabahin sa PNP High Command sa operational guidelines aron masiguro ang luwas o malinawon sa Yuletide season. Dugang paniya nga siguraduhon sa kapulisan ang mga rekisitos sa pag-regulate, paghimo o pag-apod-apod sa mga pabuto nga mapatuman ang hustong pamaagi base sa Executive Order number 28 nga nagpabalo sa regulation and control of the use of firecrackers and other pyrotechnics devices. Sa EO 28 nagdili sa mga individual sa paggamit og pabuto o paghimo sa ilang kaugalingong mga fireworks display usa ka kultural o nga tradisyon nga naandam sa mga Pilipino atol sa panghitabo sa personal o relihiyosong kultural o nasudnong importansya ilabi na sa panahon sa bispera sa bagong tuig o bisan pa sa Chinese New Year. Kini nga suna kinahanglan nga masusi pag-ayo sa koordinasyon sa mga ahensya sa kaluwasan sa publiko sama sa Bureau of Fire Protection o local nga Disaster Risk Reduction and Management Council. Ay, pastilan, Brigada Adonis, no? Padayon gyapon nga sakit sa ulo kini kung di ni mahatagan og insakto nga pagtagad o diya ang atong mga katawhan pod magpasulabi pod ini nga pagpabuto magpasagad na lang, no? Pero karon murag wa pa tay nadungog kay mga buto-buto, no? Murag mingaw pa. Oo, so manghinaot ta mga kabrigada nga unta kini mahatagan gyud og sakto nga pagsubay unya labaw sa tanan ang atong mga katawhan. Kita na lang gid pod in town ang atong mga kabataan atong ayuson kini para gadi ta magka-problema. Kaingon pa ni sa atong interview nga Brigada Adonis nga kung masamdan ka matong kag ospital iswab na pud ka. Daghang problema kasul kayo. Mga kabrigada, dugang pa sa atong mga balita kinihatod ganato sa atong Maxan Coffee. Mga kabrigada, gawas sa firecracker ban, ginadili sad sa gobyerno ang paggamit og turotot og mga pito karon pagsaulog sa bag-ong tuig 2022. Pahayag sa Health Education and Promotion Officer of South Cotabato Integrated Provincial Health Office nga si Hana Ibio, ang paggamit sa mga turotot og pito kinahanglanon nga matanggal og magtanggal og mask. Mao ang usa ka pamaagi nga makakuha kita og COVID-19 virus. Gidili ang mga turotot og pito isip himan sa paghimo og kasaba sa pagsaulog sa Pasko o uban pang tuig o bagong tuig matod pa sa DOH. Usa kini ka lakang para masiguro ang paglikay sa transmission sa mga sakit sama sa COVID-19. Matod pa wala kini ginapasiugda sa publiko apan ana ubang paagi para magbuhat og kasaba og kadanguy-ngoy sa bagong tuig. Asaman sa mga kaldero, mga drums o uban pang mga gamit pagdili kinahanglan magtanggal og face mask. Kasali man kung hindi nato napansin, wala kita nag-advocate sa paggamit sa karotot kag sa whistle subong kay tungod COVID-19 nga pandemic. No? This entails removing our mask kapag blow sining mga gamit na ini. So subong nga tuig, kapag man sa nagligad na tuig sa tuwa sa COVID-19 pandemic, ang mga instruments na gina-encourage natin sa aton ng mga kabataan kag sa aton ng mga nanay, tatay, is itong paggamit sa mga kaldero, no, mga drums natin, and other mga makagamit natin aside from karotot kag sa aton mga whistle. Ano ba yung whistle? Pito. Mga kabrigada, daghan pa sa mga balita, nag-aso-aso ang unang mga balita dinhi sa atong pagpalik sa atong Hataw Balita. Alas 5:36 na balikta mga kabrigada, palapdan pa sa Department of Education ang pagpatigayon og face-to-face classes. Sa nasod-sunod sa tuig hangtod nga wala pay natala nga kaso nga Omicron variant og dili pa lala ang kaso sa COVID-19 sa nasod. Dugang paniini nga kinahanglan nga magpadayon ang edukasyon sa mga kabatanunan. Sa karon, nagapadayon ang pilot run sa face-to-face classes
sa 177 ka public schools o pipila ka private schools sa nasod. Kay numduman nga may pagawas og memorandum ang DepEd nga kung asa ginamando niini ang tanang public o private school nga magpreparar alang sa implementasyon sa expanded phase sa face-to-face sa klase sa sunod tuig. There is no pushing back for as long as it is not here, for as long as the danger is perceived to be milder, or maybe even there is no danger at all. In the meantime, we proceed. Mga kabrigada, kumplito ang imong sayo sa buntag karon pinagi sa pag-inom og kape, labi na ang Maxan Coffee. Duha ka adlaw na lang gikan sa karon mo sugod na ang phase 2 sa nationwide vaccination drive nga himuon karong moabot nga Disyembre 15 ngadto 17 aron makabot ang target sa inoculation sa COVID-19 sa nasod sa katapusan sa tuig. Kaya naman nga nagsunod-sunod ang pagnaog sa mga kaso sa mga pasyente nga nagka-COVID-19 o naka-confine sa ospital tungod sa malampuson nga 3-day national vaccination holiday kaniadtong Nobyembre. Busa naman sad ka 3-day vaccination ang ginaduso karon sa gobyerno sigon pa ni acting pala sa spokesman Carlo Alixi Nograles. Sa usa ka interview nga tumong sa usa pa ka 3D nationwide vaccination ang paghatag sa mga tao o dipinsa patok sa Omicron o uban pang mga variants nga ana karon. Dugang pa dunay mga mihuras sa mga nagahagit o hagit nga nakita kaniadtong unang 3D vaccination. Pareha sa mga kulang mga sirin o uban pa. Matud pa niya maghulat lang ang publiko sa mga instruksyon gikan sa FDA alang sa giya sa pagpalapad sa booster shots eligibility. Samtang mokabat sa 56,920 ang ihap sa kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 gikan sa gipagawas COVID-19 na tracker sa Department of Health Center for Health Development Soc-Sargen Region, diin 54,353 ang naka-recover o wala o zero ang COVID-19 related death gikan sa rehiyon. Salamat Lord. Mga kabrigada, aron maprotektahan ang Mount Matutom, mutaod og mga monumento og signages sa Mount Matutom Protected Landscape sa Sitio Glandang, Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato. Adunay kinatibuk-an 228 nga mga monumento og 114 nga mga signage nga maglibot sa protected area ang giplano nga i-install sa ulahing semana sa Disyembre. Tumong nini, mamarkahan ang mga tagbuanan o mga utlanan sa 13,947 ka ektarya sa protected area pinaagi sa pagpatindog og mga monumento sa palibot nini. Gikaingon usab nga ang 10% sa mga kinahanglanon sa tubig sa Soc-Sargen gikan sa Mount Matutom isip watershed. Ang maong proyekto, gipangunahan kini sa managlahing ahensya sa gobyerno sa miaging Disyembre 7. Sa ubang balita, may pagawas ang Bangko Sentral o bagong hulagway sa 1,000 peso nga denominated banknote. Kung asa makitaan ang Philippine Eagle sa tunga, kung asa gipulihan ang hulagway nila Vicente Lim, Josefa Llanes Escuda o Jose Abad Santos. Makitaan usab sa bagong disenyo ang Funa o Flora. Matod pa sa BSP, mao kini ang disenyo karon imbes na mga hulagway sa mga bayani. Digamit asab sila og lahi nga material sama sa polymer nga mas mahal ang pag-imprinta apan mas lig-on og dili dayon madaot. Ang maong bagong disenyo sa BSP planong kay ipagawas sunod tuig sa bulan sa Abril. Aprobado kini sa National Historical Institute. Samtang
ang takdang pag-isyu niini giaprobahan na usab sa Monetary Board o Office of the President BSP Governor Benjamin Diokno. Sa balitang sports, mga kabrigada, malampuson nga nidipinsa o nadipinsahan ni Nonito The Flash Donaire Jr. ang iyahang WBC Bantamweight Champion title. Batok sa usa sad nato ka Pinoy nga boksidor nga si Rimart Gabalio. Kagahapon sa Dignity Health Sports Park sa California, USA. Mga kabrigada, mubalik pa ang Hataw Balita! Paggo mangid gamay kay duha ka adlaw murag naman tay gilakaw no gahapon ya kumbati na pod gahapon kuan gyud kator gyud ni Gary may akong itira og kapsul no dako kay tabang sa tibok adlaw nga kumbatihay gahapon adlaw. So mga kabrigada aron nga malipayon ligo ng lawas makumpleto ang adlaw dili ta mag-uol nga magluyata magkasakit-sakita labi na karon nga nagyapoy hulga sa COVID-19 mga kabrigada importante nga malig-o na to ang ato ang panglawas ang atong immune system no labi na sa pag-inom ining atong suki nga Max and Coffee Max and Capsule ug ang patak sa nigari kay kini patak mineral. Daghang salamat mga kabrigada. Mao ka na naglangkob sa atong Hataw Balita. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Og atagi ang uban pa nga mga balita frontline alas 7:30 sa buntag sundan sa enkwentro og alas 5:30 sa hapon ang ronda. Brigada ako sab si Adonis Bitco Presilias Mingon. Generals, be proud of Jensan again. Barug Jensan! Mga kabrigada, aron makumplito na ang atong adlaw. Makumplito na sa mga paghatod kaninyo sa mga impormasyon o mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan. Aniya na ato mga kabrigada, ato mga barkada, mga milasayo sa buntag, Kabrigada Dil Bartolaba o Kabrigada Justin Manansala. Sir, ma'am, maing buntag kaninyo. Isa kahataw na morning sa inyo, Kabrigada Val ug Kabrigada Donis sa Lunes na sad. Grabe jud kapaspas sa adlaw, no? Katulgon ta katanan karon. Para may hangover tayo sa weekend eh. Oo. Kamusta Kabrigada Val at Adonis? Maone. Mauna ni. Nga gyud. Lami kayo mag-stretching, no? Pero this week na ang simbang gabi. So, murag mas magsayo-sayo ta para maka-attend tag simbang gabi. Unsa oras ba ang simbang gabi? Meron 4, di ba? May 3, di ba? Before. Oo, alas 3. Oo, Punta hindi na ko alas alam. 4 para alas 5. Hindi pa diretso ta. Pero katoliko ba mo, Kabrigada Val, Kabrigada Adonis? Oo, ako Katoliko gid ko, no. Nagani tay chapter diri kanang Catholic Faith Apostolic Movement of the Philippines si Sir Nestor Salas mayong pagkuan ninyo da kumbati diha. Ayun. Mayo ka mag Sige, to ilusot greeting. Wala ka kabantay ba? Nag-greet na diya. Sige, dagang salamat, Kabrigada Val. Gusto ko sila pa-try maganyan, heart. Sige daw, bagay ka ha. Ano sa to? Ay, gusto na ang mga po na. opa. Opa. Opaw. Ay. Buntag na tayo. Mga Kabrigada, oras na to. 5:54 sa buntag. Dagang salamat, Kabrigada Val ug Kabrigada Adonis. Dira lang mo kay mubalik pa ang morning. Sa morning hotdog. Morning hataw na! Alas 6 na! Tara na, Kabrigada! Sugdan nato ang adlaw sa Morning Hataw! Bangon! Be proud of Jensen again. Isa kahataw na morning, mga Kabrigada. Lunes karon, December 13, 2021. Ako si Justine Manansala. Lunes hangtod Biyernes, makihataw na. Monday na sad, mga Kabrigada! Sabay ninyo sa usa ka lingaw nga buntag karong adlaw. Kami muhatag pa kaninyo og mga hataw na balita ug mahisgutang kasadya. Ako, si Dil Vilapil Bartolaba, Barog Jensen. Sugdan nato ang ato ang Monday nga adunay puso at galing. Siyempre, maayong buntag, mga Kabrigada. Nabay shadow. Pati mga cameraman may ilaw na silang sarili. Bitaw, mga Kabrigada, Lunes na December 13 og karong semanaha ang sugod sa simbang gabi sa Webes sa Kadlawan, mga Webes Kabrigada. kay 16. Oo. Excited na ako kay kumpletohon yun ako ng simbang gabi. Oo, totoo. Para maka-wish ta. Tapos matupad ang wish. Matubi ako, ana. Ako din, oo. Di ba nga yung makagalitan? Na-strand din nato. Sa ato mga Kabrigada po, kamusta inyong weekend? Daghan na mga panghitabo din sa Jensen o ato nang
makuha ang mga detalye sa Frontline, ganina sa Hataw sa Balita o syempre sa Ronda Brigada. Katong weekend ni adto ko sa Coronadal, gwapo man day itong isa ka events place nila, no? Oo. Dako kaayo siya. Dagan kayo siya function hall. Dili ba ya siya Soxer Gen? Gwapo gid Hindi siya. actually gina-develop pa, patuloy-patuloy. Ngayon nasa mukhang 80% na siya. Nakaanto ka sa ilang Bali. Yes. Katong Pwede dito weddings, no? Nice, very nice. And ang food din, masarap. Oo, daghan pag mga ana nga places diri na pwede maadtuhan labaw na kay pabalik na ang tourism. Yes, mga kabrigada. Gwapo jud kayo ang South Cotabato. Siyempre, mayong morning sa ato mga kabrigada nga sa Yumi Barog karong adlaw, labi na sa mga alam mo nung Sabado lumabas ako, may mga siyempre pagbaba ng mga club, nakainom na yung mga tao. May group of girls, sabi nila, "Hoy, greets mo kami on Monday." Siya? Sa ko kayo nasa pabas sa nakatingin. Sabi niya, you know him? Sabi niya, of course, lagi kami nanunood. Wow! Ganong level na yung mga viewers natin, kung ano mga pangalan. Yung mga kainuman natin dyan. Magandang umaga sa inyo. Oo, cute-cute nila. Oo. Undahan tod karon wala na ang hangover. Ako meron pa eh. Nafe-feel ko pa eh. Sige mga kabrigada, sugdan na nato ang mga lingaw na hataw sa balita. No legs, no problem. Mao kini ang gipamatud-an sa usa ka person with disability o PWD sa North Cotabato nga gikuha og kurso nga bread and pastry production. Sa Technical Education Skills Development Authority o TESDA, inspirasyon karon si Crisanto Z. Fermil, 42 years old ug miyembro sa Midsayap Association of Differentially Abled person nga dili o gipakita nga dili babag ang iya nga pagkaapa na para makuha ang bagong kaasan. Samtang taas ang lamisa kun asa nagahurno og tinapay. Mas taas ang pangandoy ni Crisanto nga makalahutay sa mga klase niini. Pangandoy sad ni Crisanto ang makatukod og kaugalingong bake shop og ang muumpisa og negosyo gamit ang mga natun-an niini sa programa. Ginatanaw ni TESDA North Cotabato Provincial Director Noraya Acas nga daghan pang mga abilidad ang mga nasayran nga PWD bisan pa man dunay disabilidad. Makasabay gihapon kini sa mga programa nga gihatag sa TESDA. Sa pagkakaron, gapadayon gihapon ang programa sa mga PWD sa rehiyon tumong mahatagan og sakto nga programa ang mga PWD Association sa nasod. Timely kay ni kay katong giadtuan nako tong weekend. Naami na hisgutan dito na pwede gyud siya ma-relate diri. Kay kita god, kita na ITL, na atanan, kumpleto, na alam na gamay na problema, reklamo dayon. Na gamay na problema kay mura dayog depresan dayon, labaw na karon, no? So, kumbaga, kita without shoes mo reklamo na ta, wala tay sapatos. So, it's easy, dini verbatim ha kay, it's easy for us to complain or to complain about having no shoes until we saw someone without feet. Yes. Diba? Narinig ko na rin yan noon eh. Paano ba ang proper reklamo tayo ng reklamo sa wala tayo na to think mas may wala pa, diba? Katulad yan, nagreklamo ta kay sige tag-commute. Pero ang uban, dili makakommute kay dili kalakaw, so naalang sa mga balay. Correct. So, always appreciate siguro mga kabrigada kung unsay naata. Og dili jud nato dapat mahimong babag ang ato ang mga disabilities. Mao jud na ang importante. Mao maka-proud si Kuya at ang age niya 40 plus na ha. Parang never too late for him na pumasok sa mga ganitong programa ng TESDA. And gwapo ni kay murag patunay lang to na ang mga programa ng TESDA dili lang para sa mga batanon, mga bagong graduate o senior high, but para po sa mga katong mga late na na-realize na gusto di ay nila musulod sa mga ani nga programa. Tagantag mga kaila nga mga PWD pero gapaning kamot. Kayo jud mga kabrigada. Samtang pipila ka mga estudyante nga pambato sa GENSA ng midaog sa natigayang 2021 Division Online Competition in the Quincentennial Commemoration in the Philippines. Nakuha ni Jitch Benedict Echavia ang pagkakampiyon sa Quincentennial Creative Painting Contest sa division level. Usa pa sa nakakuha sa first place kay si Hans Raymond Lapasaran para sa creative storytelling. Nakakuha naman ng ikaduhang pwesto si Hans Raymond Laparasan sa Quiz B o third place si Gilu Marie Suarez Mamaradlo. Ang 2021 Quincentennial Commemoration in the Philippines o 2021 QCT kay usa ka serye sa mga pagsaulog nga giorganisa aron markahan ang
500 na anniversary ng lain-laing mga panghitabo sa Pilipinas, hilabi ng pagpaila sa Kristyanismo sa Pilipinas. Ang papel sa nasod sa Magellan-Elcano Circumnavigation ug ang pagkadaog ni Lapu-Lapu sa away sa Mactan. Ayun. Mga kabrigada, congratulations. Parang nag-guess natin si Chavia dito. Yung baby boy na gano'n. Siya ata yun. If hindi ako nagkakamali. Good morning and congratulations sa inyo, mga kabrigada. Unta daghan pag mga ani na awards, ani na recognition na madawat diri. Syempre mga kabrigada, kung gusto nato atong mga chikiting maging talented, kinahanglan naka-yummy vit na sila, bata pa lang, para mas tangkad, mas mas bright. Malakas kumain, di ba? Malusog. Oo. So, dapat yummy vit, mga kabrigada, para batang lamang. Samtang, wala nagpaulahi ang opisina sa Schools Division Office sa Department of Education dinhi sa Jensan sa pagpasiga sa ilahang Christmas lights o pagbutang sa uban pang Christmas decors aron mas ma-feel ang Kapaskuhan. Pipila na ka mga establishmento sa eskwelahan na ang nagpasiga o nagpakita sa ilang nagkandalain-lang dekorasyon para sa umaabot nga Pasko. Misanag ang palibot sa buhatan sa DepEd Jensan, human ipasiga ang mabulukon nga mga Christmas lights o mga dekorasyon nga nagbitay sa hawanan o mga kahoy. Dunay mga dagkuang Christmas gifts o mga lantern o mga nagkalahing-lahing mga suga ang matikdan diri. Dugang pa ang laing atraksyon ug highlight mo ang dakong bilen sa tulo ka mga buhatan sa gihimo sa pipila ka kawani sa division kauban ng SGOD, CID ug OSDS. Isip handumanan ug aron ipaabot ang diwa sa Pasko bisan pa sa pandemya. Karon pod ang DepEd ang gagunit sa Paskuhan sa Jensan. So daghan sila mga Christmas events and activities online ni siya. Yes. So pwede nato i-check ang Paskuhan sa Jensan Facebook o ang DepEd Facebook page para makaapilta sa ilahang mga pa-contest karong Christmas. Okay, for sure na mga paayuda, mga pa-premyo at Christmas gifts. Mga kabrigada, kamo, gahapon na ako sa usa ka mall, daghan na kay tao gapamalit og mga pangregalo sana all. Shopping, no? Grabe, murag di niyo ma-feel na nagkandaliso di ang mga tao. Pagdating ng Christmas, manggawas man di ang mga tinaguang alkansya. Hurot ang Christmas Saving. bonus. Yun lang. Mga kabrigada, mabalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Sa buntag mga kabrigada, karong adlawng Lunes sa tuang hisgutan ng atuang safety nga naay kalabutan sa mga armas o pusil. Gawas sa PNP, aduna sa hanay sa civil security o atuang local government unit nga andam nga muhatag sa tuong impormasyon sa responsable nga paggamit og armas ug andam sad nga magpaila-ila sa tuwa karong Monday morning o sa kahataw na morning kay Sir Rodrigo Buot, ang Deputy and Operations Head sa tuang Civil Security Division. Sir, sa kahataw na morning sa imo ha? Yes, good morning mga kabrigada sa tanan nga namin all over Suksajin. So of course to our Mayor Ronald Rivera and Newborn Department under the leadership of Ma'am Risa Paches and my boss. Yes. Sir, kani nga buot sa pag-own sa mga pusil, paggamit og pusil, kani para klaro pwede pud ni sa mga sibilyan, tama? Yes. Pwede ka bibili. O paano man ka maka-own sa mga pusil? May mga proseso ang PNP ngayon, they have to undergo, no? LTAP, apply sila. Then napakaraming consideration dahil sa una-una neuro drug test nandoon na 'yon. Okay, so kani siya mga kabrigada ang pag-own o ownership sa pusil, lahi ni siya na department, no? Pero kani atong sigutan karon, sir, para ni sa mga aduna nay pusildaan. Yes, ma'am. Yes, Oo. So sa mga adunay pusil, unsa ba dapat ang paggamit nila? Unsa ba ang responsibilities? Actually, number one is the 4 cardinal rule on gun safety. Number one, always considered gun loaded. Yes. So ibig sabihin, huwag paglaruan yung baril. Pangalawa is keep your fingers off. Pangatlo is kapag puputok ka, be sure behind it. Yung bang pag hindi lang yung basta-basta ka na napapuputok na hindi mo tinitingnan kung kasi ang balat through and through yan. Ano yan, kumbaga is walang sinisino, hindi ibig sabihin na uy, parenti ka ta, dito ka pwede madutlan. So once ang baril nakaputok,
So, tuhom mo concern na yan. Kanya itong mga incidents sa mga misfire lang good sa pusil, sir, usually ba mga uniformed men o civilian na mahitabo? Well, anyway, makita ko sa balita na even the PNP na involved sa mga ganyan. And also yung mga, simple lang na may mga baril. So, dapat we see to it kasi, yung baril, yun ang pinaka-number one is considered gun always loaded. Maugid na. Maugid na siya. Lalo na kung naa sa mga panimalay na yung mga bata. Yes. Unsa ba dapat nila Yes, buhaton, number sir? one. Itago gid ang pusil, no? Number one, yung unang-una, yung hindi maabot ng bata. Then the best is, para sa akong mga anak, retrain ko sila na yung baril hindi laruan yan. Huwag na huwag yung hawakan. Would you recommend ba, sir, na kung civilian ka, mag-own ka og pusil, manag-iya kag pusil? Pwede naman, if capable ka, kaya mong bumili, pwede naman. Basta dadaan ka sa mga proseso na pinaano sa'yo ng PNP. Kung gun owner ka, sir, unsa ba dapat ang imong temperament? Kung mainitin og ulo, pwede ba ka na nakakay pusil? Kay panagsa, pag naara ba tayo pusil, confident ka ayo ta eh. Pero para sa ako, no, the more gani nga nakay pusil, the more ka maingat. Then, advise all, yung legal owners ng gun, sasali sila ng mga fan shot. Doon kasi matrend. Kasi pag sumali ka ng fan shot, kasi even the general, pwede ka DQ pag nagkamali ka. Nangyari sa akin sa Davao eh. Yung sinundan ko, na general yun. Nung pag ganon, shooter sa Rudy, nung pagbunot ng baril, pumutok. Pumutok. Dahil nga yung, may mga taong mahilig, yung mga trigger happy ba? Trigger na, trigger happy, kamot, Pagbunot, pumutok, tinapik lang siya. Sir, unload. Show me clear. So, unload ang magazine, show me clear, hammer down, pitikin mo, holster, bago ka umarap sa tao. Yan yung proper. Yan ang proper. So, kung nag-appeal kang fan shoots, DQ gyud ka. DQ. Bisag kinsa ka, DQ ka kung magkamali ka. Kasi dapat 180 lang yan. Kung mag-360 ka, ang ibig sa 180, yung barrel dapat ganito lang. Hindi ka pwede yung ganun. Tinoon. Kasi 180 na yan. Ang inisip kasi yun, baka kung may mga tao dyan at nakapumutok yan, kung mapansin mo dyan sa shooting range, ganun lang yan eh. Yes. So, maganda kasi matrend yung sarili mo kasi sino ka pa pag madikyo ka talaga. Tinuod na sir, itong nag-testing ko og firing, nalipay ko pag first na ako, naigo man ang target. Ako, yay! Panik ko nang natin, okay? Bawal bawal. That's why yung RO dyan, nasa likod. Para saluin yung kamay mo pag, yung siyempre, i-budget ba? Yes. Lalo sa mga, ginanon. Sa mga first-timers na makitaan. Pero bisag isa lang to kabala, kay para lang sa isa lang po, para safe. Bawal gyapon kay just in case, kay mo gito tama to imong first given, sir, always consider loaded ang pusil. So bisag isa lang gyud ang ibutang dito na bala. Bisan pag yun, kinahanglan gihapon. During competition gani ay pag tapos ka na pumutok, round supervisor, release magazine. Yes. Show me clear. Show me clear, kasayin mo yan siya na 3 beses, hammer down, holster bago ka umarap sa tao. Di ka pwede umarap sa tao, hawak mo yung baril. Oo, nag-ana-ana ka, lipay-lipay ka, pasikat-pasikat ka sa mga first-timers. Bawal na siya. Kaya ang pusil, wala gid dapat na ginapasikat. Yes. Normal kasi ng mga guys sa inyo na medyo pag tumama, lalo yung bakal, talagang lipay kay ka. Yung iba kay anak pa na pero bawal yun. So, tinod. Naayana na mahatag ang pusil. Kaya syempre, di man mo everyday na ginagamit. Pero sir, karong hapit na ang Pasko, isa pod sa ginabawalan ang paggamit sa mga pusil na form of, noise making, na ay bawal mga instances. Bawal. So, karon sir, bawal Bawal po. Even sa MUA, may mga mandate sa MUA, may mga memorandum na hindi pwede magpaputok. How much more sa PNP? Sabi ni RD is, tatanggalin niya kung magpaputok eh. Matinood kaya na, sir? Dapat. Kilala natin si RD. Talagang pag nagsasabi yan, tutuhanin niya yan. Okay. Sir, unsang age ba dapat nag-own o manag-iya og pusil ang usa ka tawo? Yung sa ako nakita, may mga batang shooters eh. May edad na, basta as long as na kaya niya bumaril. During competition, makita may mga bata na edad 13, 14, 15. Yung like for example, sa Davao ko, mga Martinez, magkakapatid lahat, sumali. Mas mabilis pa, pumutok. Kaysa sa pareha namin. May paspas pa man sila. Pero morning sa competition, sir. Yes. Pero pag abot sa real life na mag-apply for LTAP 18 and above. Yes. Okay. Kinahanglan legal age na. Sir, kaniya to ang bagong opisina na Civil Security Division. Kanus alang ni gimugna, sir? Actually, matagal na itong Civil Security Division, dating Civil Security Unit.
under kasi dito sa city mayors. Ngayon is under na kami na public safety. Then ang department namin is public safety, which is ang under ng public safety ngayon is headed by Ma'am Reza Paches, yung sa traffic natin. Yes. Kay Sir Bong Dasira sa GMC, Civil Security Division, kami, at saka yung ating city traffic under Maylene Nicosala, Engineer Maylene Nicosala. So isa na ta ka-umbrella, Yes, sir, isa na. for public safety. Unsa ang mandate gyud sa inyo, sir, nganong naamo diri para asa mo sa publiko? Is actually ang mandate ng Civil Security is just to protect government buildings, equipments, employees and officials. Yun lang yun talaga. So would you consider, sir, you work together with PNP and AFP? Yes, kung may, siyempre, kanya-kanya man kami may mga tao kami sa labas. So, ini information na pwede may ibato sa kanila, din binabato na sa kanila. Kasi wala po kami po police power. Okay. So ang mga tao, sir, unsa ilahang pwede mapangayo sa inyo na tabang, assistance, unsa ang mahatag nato sa publiko? Well, pwede naman sila mag-request. Security assistance, pwede sila mag-request. Okay. Asa po mo pwede tawagan, sir? So, pwede ka sumulat under Public Safety Office, din ibababa sa opisina namin yan. Then we will provide security. Na by Facebook number? Kaya nga, newborn department kami. So, mukha yatang mayroon na Public Safety Office. So general na lang. General, okay. So dito pwede na mag-contact ang para sa any Civil person. Security Okay, Division. yes, ma'am. Okay. Sir, do we have any more reminders sa publiko regarding gun safety? Yes, December na. So, wag magpadala. Kung ano lang yung dapat, yun lang yung dapat. Ang bawal-bawal. Hapit na pag yung election, sir. Mo na. Yes, sapit ng election. So, magkaroon tayo ng gun ban. So, I hope na lahat ng may dala ng baril is mayroong kakibat na papilis galing sa komite. Kani sir, mga pahabol na question, para sa imuha ba, dapat gayahon sa Pilipinas ang kaning sa Korea na ang mga sibilyan, even ang mga pulis gani, dapat i-deposit yun balik sa ilang mga stations, sa mga pusil. Zero gun policy sila dito eh. So, sana mangyayari dito yan. Pero, sa tingin natin, first world country yata yung Korea. So, third world country, medyo malayo pa. Medyo malayo, ilang taong pang Pero tatakbuhin. ma-recommend na nimo, sir. Would that be safer for us or dili? Yes, safer yun, kung ganun. Pero the problem is marami tayong mga rampan pa rin yung mga baril na kumakalat na wala lisensya. Yes. So, dapat ma-solve na before Masolve sana ta. before na. Okay, taas-taas pa na storya, sir. Taas bang istorya. Daghang salamat, Sir Rodrigo Buhat, ang Deputy and Operations Head sa ato ang Civil Security Division. Mga kabrigada, kung natay mga pusil dira, kinahanglan yun ang proper na pag-take care ana ug sundo nato itong mga polisiya, sundo nato ang mga dapat buhaton kung naatay mga pusil. Ug kung naga-fun shoot ta, naga-firing, aw dito lang ta magtira-tira para walay casualty na mahitabo. Hello! Usa ka hataw nga morning diha sa studio! Clarice, good morning! Kamusta ka dira? Naday ka sa terminal karon? Oo, okay lang ko diri no. So, adi ako karon sa Bulaong Terminal para magbalita kung saan yung mga panghitabo diri karon. So, currently, daghan-daghan na po mga pasahero diri. Padulong og Davao, Pulongolok, Marbel, and nakaistorya nato gaina ang usa ka bus line supervisor no nga ang mga biyahe nila ng mga tao nga moadto og Davao anaa sa start sila og 4 AM. Then, from 4 AM to 7:30 PM. Then, pato namang mga pa-Marbel, mo start ang biyahe 5 AM hangtod 8 PM sa gabi. Og naagi hapon 50% na capacity, pero nagakonsiderar sila sa mga magpamilya, like kunyari mga mag-igsuon, mag-asawa, pwede mo tapad sa bangko. And then, pila-pila na naman ang mga tao diri, medyo daghan-daghan na gyud mga kabrigada, no? So, okay na kung magbiyahe mo padulong o Davao, Marbel, and dapat sila yung mga biyahe patakurong. Sige, Clarice, balikan ka na muna. Daghang salamat sa inyo ha, mga kabrigada. Okay. Kung balik pa ang Morning Hatag. Morning Hatag! Mga kabrigada, alas 6:35 na ng umaga. Let's stay updated sa mga balita o kalihukan sa Tibok Rehiyon 12. Mga impormasyon nga makatabang sa tanan. Kini ang Hataw Rehiyon 12.
Mga kabrigada, kabalo ba mo nga 1.3 million sa annual death o 50 million injuries sa tibok kalibutan tungod sa mga disgrasya sa dalan o road accidents? Mao kini ang gihisgutan sa high-level meeting on global road safety sa gihimong General Assembly sa United Nations kining Biyernes lang. Para sa ila, ang ing-ani nga maisidente, pwede kayo nato malikayan o mapugnan. Dini sa dakbayan o sa Sadnika Advocacy sa Traffic Management Division karong holiday season nga mas traffic ang mga kadalanan. Atong kauban karong morning si Colonel Jesse Ramos, ang head ng Traffic Management Division. Isa kahataw na morning, Sir Jesse. Sir, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po, hayaan po ninyong batiin ko kayo ng maligayang Pasko. At sana po ay maging ligtas at masagana ang darating na 2022 para sa ating lahat. Ayun. Sir Jesse, meron bang statistics na nagpapakita kung ano ang buwan na pinakamaraming road accidents o walang ganun? Actually, sir, in-expect po natin yan na maraming aksidente ang mangyari tuwing December. Maraming inuman. Iyo po. Christmas party, tapos lahat gusto na makauwi, nagmamadali, di ba? Oo, totoo. Ano po muna yung mandate, pinaka-mandate ng TMD or Traffic Management Division? Ang mandato po ng Traffic Management Office natin ay ipatupad ang mga batas trapiko, ang kaayusan sa mga kalsada natin dito sa General Santos City. Sino-sino po yung mga under sa inyo na department or division? Actually, sir, under po kami ng Public Safety Office, kung saan ang ating head po ay si Lieutenant Colonel Engineer Risa Patsis. Okay. Reserve officer po siya ng Philippine Air Force. Sige. So, etong mga traffic enforcer na nakikita ko mga naka-blue boys kung tawagin, under sila sa inyo? Opo. Okay. Sige. Ilan po yung so far ngayon, traffic enforcers natin sa Gensan? Sa ngayon po, nasa 148 po ng mga traffic enforcers. Yung iba nasa opisina po, yung iba yun nasa sila field. nasa field. Opo. Sapat na yun, sir? O kung pwedeng dagdagan pa sana? Actually, sir, napag-usapan na yan sa sanggunian na gagawin sana yung 300. Opo. Ngayong 2022. Unfortunately, ewan ko po kung ano nang nangyari. Sana madagdagan kasi hindi lang sa mga major roads tayo nagkakaproblema ngayon. Lalo na dito sa Mabuhay Road, laging kailangan talaga ng traffic enforcer kasi may mga road na sarado. So, kailangan dyan ng may mga magmando para sa mga drivers na matitigas ang ulo, no? Yes, totoo, sir. Actually, marami na pong nawala. Yung ibang traffic enforcers po natin ay pumasok na sa PNP, sa Coast Guard. Yung iba naman naghanap po ng ibang trabaho. Oo, para mas maka-experience ng better life, no? Pero sige, sir, para sa ating pinaka-issue today, ano ba o bakit ba nasasangkot sa disgrasya ang mga motorista o drivers? Actually po, ang mga dahilan na nakikita ko dyan is unang-una itong walang disiplina, lack of discipline sa parte ng mga drivers natin. Then another thing is yung nagmamaneho ng mga lasing. Totoo. Wala pong disiplina, at saka nagmamaneho, lasing. Yun talaga yung pinaka-problem natin dito. No? At saka siguro yung destructive driving na nagsiselfone ka while driving. Mukhang mahirap din yan. Isa rin po yan sa mga dahilan, sir. Oo, maraming mga dahilan mga kabrigada. Pero ano po ba ang programa ng Traffic Management Division para malabanan itong mga ganitong klase ng insidente? Ngayong December po, itong mga traffic enforcers natin, gumawa po kami ng mga tarpaulin na nagbibigay ng paalaala para sa mga kababayan natin. Tulad po ng mga bawal magmaneho kung lasing. Kami po yan. Initiatives po yan ng traffic enforcers natin. Sige. Sir, kunyari ako nagdadrive, 4 wheels o motor, pinara ako ng traffic enforcer. Ano pang hindi ko pa kasi na-try mapara. Ano po unang ina-approach nila? Actually, sir, hindi naman kayo paparahin kung wala pong nakikitang violations natin. Lagi po natin sinasabi sa mga traffic enforcers natin na palagi magiging magalang. Oo. So far, wala pa namang insidente na nag-trending dito na bastos na traffic enforcer, no? Mayroon pong nakalaan na baseball bat para sa mga traffic enforcers na walang disiplina. So pag pinara ka nila, may nakita agad silang violation. Hindi ka hahanapan pa yun kasi nakita ko hahanapan ka pa daw ng violation. Hindi po. Hindi. Yung mga pinapara po dyan o yung mga hinuhuli dahil mayroon na pong ticket yung traffic enforcers natin ngayon. Yung mga illegal parking, ulit-ulit na mga ganun. Oo, kasi naranasan ko, stricto kayo ngayon sa yung mga daan. Ano tawag yan, sir? Yung hindi pwede, walkway. Nakapatong ang sasakyan ko doon, in-approach niya ako. Maayos naman, in fairness. Pinakiusapan lang namin kasi
bagong panganak ang misis ko noon, so bumili lang ng gamot. So napakiusapan naman. Yes sir, kwan po yan. Yung pinapatupad natin ng batas dyan is 2019-121. Mandato po yan ng presidente natin, ng mahal na Pangulo, na dapat ibalik sa mga tao yung mga daan na yan. Oo, tama din naman talaga. Kasi na-occupy na ng mga sasakyan. Lalo na itong mga sa Santiago Boulevard, ang daming mga establishments yan na walang parking area. Yun no? sir, yun ang isa sa mga problema na tinitignan po natin ngayon ng ating public safety officer. Dahil totoo yun, maraming mga establishment na walang parking Maayos space. na parking space. Wala Oo. po. Sige, eto naman po. Sumusuporta ba tayo sa Oplan Lambat Pitag sa sasakyan ng PNP ito, sir, di ba? Yes, sir. Oo. Sumusuporta po tayo dyan, sir. Kaya lang nagkaroon po ng kanya-kanyang Implementation. opo, mandato tungkol dyan. Ano po ang sa inyo? Yung sa amin, sir, is pag may mga operation, sir, pwede naman kaming tumulong sa kanila. Pwede naman kaming tumulong. Pwedeng i-tap no anytime. Opo. Kaya lang yung pinaka, talaga ng mga traffic enforcer, sir, is yun pong kaayusan ng mga daan natin. Sige. Sa ibang usapin, sa mga interesado po, kunyari na-approve yung resolution, maipasa na magdagdag tayo ng mga traffic enforcers, paano po sila mag-apply? Requirement na rin, sir. Yes, sir. Ang una-una sanang tinitignan natin, sir, is kung maaari po yung mga college graduates. Marami pong mga college graduates dito na walang trabaho. Then yung biodata nila, yung mga informations na dapat makuha, ipapasa po nila yan sa mayor's office. So sa mayor's office tayo, mga kabrigada, mag-a-apply. Pwede babae, sir, di ba? Meron ako nakita Yes, sir. dati. Pwede po. Pero ngayon parang wala na. Meron pa ba? Mayroon kaming... Sa field? Yes, sir. Mayroon po. Okay. Mayroon. Sige. Ano po ang advice ninyo sa mga kabrigada natin, lalo pat ngayon papasko, lalo na marami sa atin, laging may inuman at pulutan, pag-uwi, banggaan. Ano po ma-advise niyo? Ang ma-advise ko po sa inyo, mga kababayan, sana po, kung nakainom na tayo, wag na po tayong magmaniho. At lagi nating respetuhin yung mga batas trapiko natin upang maiwasan po ang disgrasya sa kalye. Gaya po nung isa sa mga paalaala namin, mahal natin ating mga pamilya, bawal po magmaniho ng lasing. Totoo. Para mauwian natin sila ng buo. Merry Christmas! Colonel Jessie, sa inyo sa Traffic Management Division, maraming salamat at stay safe po kayo. Maayong buntag ulit mga kabrigada. So, adi-agi hapon ko no, sa Bulaong Terminal. Atong nakaistorya gaina ang usa ka yellow bus supervisor. So, ang iyahang gihatag nga details bahin sa pagbiyahe sa mga holiday season. Naagi hapon tayo mga biyahe o same schedule gihapon sa mga moadto og Davao 4 AM gihapon hangtod 7:30 sa gabi. Sa mga mobiyahe o Barbell South Cotabato mag-start og naa sa 5 AM hangtod alas 8 sa gabi. And pahimagno gikan sa bus operators diri og sa ilang mga staff diri nga magkuan gihapon ta, magsunod sa ato minimum health protocol, magsuot gihapon og face mask sa Brigadang Justin. Ayun. Dagang salamat, Clarice. Mga marami-rami na bang bumabiyahe dyan ngayong Monday morning? Medyo daghan na mao nang pag-as na ko gaina kung unsay oras ang mas nindot pagbiyahe para iwas sa kadaghan kaayo nga tao, so mas nindot mas early kita magbiyahe kung pwede lang man. Ayun. Dagang salamat, Clarice Morales, live dyan sa may Bulaong Terminal sa General Santos City. Mga kabrigada, amping talabi na ka ng mga mag-travel. Paalala, sa lahat na ingatan ng mga gamit natin, may mga kilala ko nakakatulog pagising nila, lalapas na sila sa ilang adtuan. Amping mo, mga kabrigada, baka mapunta kayo sa maling tao. Mabalik pa ang Morning Hataw. Morning Hataw! Sa may Silway Road, mga kabrigada, o niya na. Ikaw ang Silway Road. Ako ang Silway Road. Okay, sige. Narito na ang ating lagay ng kapalaran. Narito na para sa mga Aquarius, meron kang pagkakataon para magbagong buhay. Huwag itong sayangin, willpower ang pairalin. Pisces, matutuloy ang iyong pagta-travel. Maaakit mo ang life. Magsisimula ka ng bagong negosyo. Aries, masagana ang harvest ngayon. Kapag nasa moment of compassion, tulong sa marami ang pagkakawalan mo. Taurus, isang malaking corporation ang manage. Alagaan ang tiwala na ipinagkaloob sa iyo. Payaman ka. Gemini, magre-revive ang isang negosyo. Babalik sa iyo mga customers at aangat ang sales. Happy ka. Cancer, mararanasan ang alignment ng spiritual truth.
Sundin ang gabay ng psychic para maakit ang event. Leo, harapin ng buong tapang ang interview. Maipapasa mo ito kung paghahandaan ng mabuti. Virgo, ang mga bagong kaalaman ay magbibigay sa iyo ng opportunity sa negosyo. Maaakit din ang mga customers. Libra, marirealize mo ang kabuuan ng pagkatao at bagong opportunities ang darating. Mas motivated ka ngayon. Scorpio, ang katotohanan ng minibagbaw kahit papigilan ng iba. Maakit ang opportunity at makakaahon ka. Sagittarius, makikilala ngayon ang iyong perfect life partner. Magiging buo na ang opportunity o ang iyong pagkatao. May opportunity ang pag-angat ng buhay mo kung well-off, stable ang lahat. Capricorn, ang pagbabayad sa utang ay aakit ng masaganang buhay, increasing ang income mo. Yan ang lagay ng kapalaran natin today, mga kabrigada. Samantala, gikan sa Brigada News TV, kini ang Weather Alert. Mga kabrigada, mga sinati at tibok dapit sa Mindanao sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan ug panalugdog tungod kini sa localized thunderstorm. Sumala dinhi sa dakbayan sa Jensan, makatagamtam og 32 degrees Celsius nga temperatura apan sa rain percentage 60% ang tsansa nga muulan sa hapon ug 25% ang tsansa nga muulan pag-abot sa gabii. Amping takanunay, mga kabrigada. Yay! Mga kabrigada! Hala, ito na yung 12 days of Christmas sa unang araw ng Pasko. Talaga? Ay, tama, 9 days na ikulban ko, 9 days man daya. Kala mo simbang gabi na kanina, 12. Bongga siya, hindi lang 9 mornings, 12 mornings, mga kabrigada. Siya, pa ni. Sulod ning 12 ba? Oo, bantay, pasok sa top 12. Yes, tananing 12 Pang ba? Miss Universe din na pala outfit mo ngayon, oh. Oy, greet sa day na ako ang mga anak sa katong nag-facilitate. Na si Sir Limuel Arzaga, iyahang wife na si Jocelyn Arzaga, ug ilahang mga boys nga si Joshua Carl, John Andre, Joseph Paul. Good morning, avid fans po sila diri sa... Ayun, salamat po. Thank you. Baka gusto nyo kami team building. Actually, maayo sila. Sila Pastor Andoy sa BBC. Nandun sila. Oo, sila ang nag-facilitate. Ito yung asawa ni Docena, Pastor Andoy Docena to, di ba? Basta si Pastor Andoy. Feeling ko. Hello kay Ma'am Nilda Docena at kay Pastor Andoy. Good morning sa inyo. Sa Facebook naman, sabi ni Della Cruz, good morning. Maridel Bete, good morning. Uy, ito si Badan. Okay. Yes, tama. Hindi disiplinado ang ibang drivers and kulang sa seminar. Luwad po ng mga tarong mag-drive and nag-follow ng batas. May kaibigan ako na bangga ang car niya sa sa diversion road bago lang. Ngano? Paglabas niya, wala daw siya nakita talaga kay super dilim. Gi-off the eye sa ang suga sa motor kay para din makitaan sa checkpoint. Ay, so, Diyos tumama sila sa kay Ariel. Ingat, mga kabrigada. So, magiging sa tong sala. May pulis pala na nakakita. So, gi-approach si Ariel. Wala kay sala. Nakita naman to kay natulala siya. Kay nilupad ang mga nagmotor, nakainom. Oh my goodness. May Christmas party din ako dati na nung Friday. Advice sa mga employees, walang uuwi, ugma na tamang ulit tanan. Dili mo matulog. Better na. Kay mahubog man yun. Kaya mahubog jud. Mahubog ang problema mo. Kung pwede, dili ta magtagay, tagay ta. Dili kay naapoy kaning sa motor, hubog. Bisag gamay na bato, maagihan sa motor. Mo nang isa sana disgrasya itong makailan ako. Buti na lang talaga I have a driver. Kaya dahil sa Pilipinas, wala ba yung don't drink and drive? Oo. Kaya wala man yun tayo mga... pang-test, diba? Wala man yun na siya. Simuton lang. Amoy Chico. Oo, ganun. So, dapat, atuan na lang yun. Indolence, Badan. Yes, Badan. Matel. Maayong morning, Hato, Dil, and Justine. Always watching from Macau. Salamat, Nick Zamora. Cheryl, hello ulit sa'yo. May pa-heart siyang ganun. At saka si Rani Lin. Thank you, Cheryl. Everyday na gatan. Balazarte, nanonood din sa atin. Good morning! Good morning sa inyo ang talang mga kabrigada. Lunes karon, bawal ta maging indolent. Oo. At saka batiin lang din natin ang kabrigada natin nakakabalik lang from bakasyon. Sino? Si Rio. Ay, kaya mataas ang energy niya kasi nakapagbakasyon. Walang pasalubong Rio. Parang lahat binigyan niya ng pagkain, tayo lang wala. Hoy, Rio! Ganun talaga ang buhay. Salamat mga kabrigada. Muli 12 days na lang. Pasko na! Good luck sa ato ang Philippine Bet sa Miss Universe. Kaya kita naman diri sa Pilipinas. Diba? Murag national sport ang beauty pageant po. Ikalipay po na ito kung madaog siya. Mupulaw po. Diba? Ang uban ganyan, nag-check-in na sa mga hotels para dito magtanaw. Oo. Sayang na wala ta karoy katubang mga gaya last year. Oo. Yes. Ay, early this year yun.
na nag-support ng Ang may mga, live. Sina Ariel. Hello, sila po. Na-mention Sila po po. nato siya karon. Sige mga kabrigada, unsa man itong ginapag-angyan, kalisod man o kalipay, kami yung kauban Lunes at Biyernes. Adlaw-adlaw, tutok ramo sa Morning Hata. Mga kabrigada, daghang salamat. Kauban ang tibok pwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa magatod sa inyong kalingawan. Adlaw-adlaw, ako si Justine Manansala. Daghang salamat. Nag-delay ko. Pare ako sa live na nag-delay ko. Mga kabrigada, ako si Dil Bartolaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! O kiniya, Morning Hataw! Sa Morning Hataw!